Hello there and welcome back to our Joyful Journey Canada. Ayan, medyo hindi po tayo nakaka-upload kasi kasama ko yung aking mga anak. Ayan, naglalaro sila. Kasi, tsaka walang pasok, no? So, malamig po talaga dito ngayon. Last Friday nga, na-share ko sa inyo kung ano yung experience ko sa first snowstorm dito. Kasi nung unang year na dumating kami dito ay very mild talaga ang weather, no, ang winter. Tapos ngayon ay talagang dito na natin nakikita kung gaano din ka-harsh at ka-bitter ang winter dito. Tapos ngayong araw, wala pa ring pasok because 30 plus ang temperature almost the whole day, no? So, ganun po kasi dito. Pagka ganyan na ang temp ay hindi na po pinapapasok yung mga bata para na din sa kaligtasan nila, no? So, ang hirap talaga kapag may pasok or nasa labas yung mga bata. Just imagine, yun lang, lalabas ka papuntang sasakyan, ang hirap na. Tapos mag-aantay ka doon, manginginig ka. So, kawawa naman din talaga yung mga bata, no? But I think tomorrow meron na kasi medyo mas maayos na yung weather tomorrow, no? So, ayan nga po. Ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga different na situation ng mga tao din dito sa Canada. No, mga katulad ko na under work permit at saka yung mga iba din na dala-dala na yung mga family nila dito, no. So ito from Samahang OFW, Samahang Pinoy. Teka, check ko lang ulit yung pangalan ng Samahang Pinoy Canada. Yan. So, sabi niya dito, no, hello po. Sobrang hirap po ng situation namin ngayon ng family ko. I have 2 children po and my husband is here din. Kaka 1 year lang po nila last September. Halos 4 years ko po na tiniis na hindi ko makita ang mga anak ko. Lahat po ng sacrifices mababaliwala po sa isang iglap lang. Hindi po na-approve yung LAMIA ko as food service supervisor and my permit will be expiring on March 5th. So, ang bilis na agad, no? Parang wala ka pang panahon para i-process lahat. Parang wala ka ng chance para pagplanuhan, para pag-ipunan, no? Yung mga ganyan. And then, sabi niya, naaawa po ako sa mga anak ko kasi nakasettle na po sila dito. Kung nakapag-adjust na, ngayon pa lang po kami magsisimula sa lahat ng gastos. Kung wala pa ako or yung asawa ko na mahanap na employer, mapapauwi kami. Alam ko na mahirap na ngayon dahil sa law changes sa Canada. Pero magbabaka sakali lang po na meron po dito na makatulong sa akin. Kahit isa man lang po sa aming mag-asawa ang maiwan dito sa Canada. Sana po may makatulong or information. We try to submit po through Job Bank and Indeed araw-araw. Pero wala pa rin po. Maraming salamat po. Ito na nga, ang hirap talaga na makakuha ng work ngayon. Meron pa akong isang nabasa dito. Actually, ilan na yon na mga ganun, no, na nandito sila open work permit or whatever kind of permit, basta temporary resident visa ang hawak nila. Tas ang hirap makahanap ng work. Tas ito na nga yung pagbabago doon sa sa low wage, no. So kabilang din kasi daw siya doon kaya hindi na ma-approve yung kanyang LAMIA. Ang hirap kasi kasama niya na yung mga anak niya. So ako, I'm just imagining myself, no, na ganon yung situation na kakasadlakan ko din, biglang uuwi, no, parang wala man lang pasubali yung mga ganyan. Although sinabi na nun, syempre hindi rin siguro siya, kumbaga, in-expect na tatamaan, I think, no. So, yung kailangan talaga as of now ay maghanda, mag-prepare. Although yung preparation naman na yun is hindi natin sinasabi na sumusuko na tayo, no, sa natin dito, sa pangarap natin dito. Kasi it's good to be prepared, pero dapat hindi tayo scared, no. Iba kasi yung scared ka sa prepared ka. Doon lang tayo sa prepared. Kasi once na scared ka, usually, nag-overthink ka na, hindi mo na alam kung ano yung mga tamang planong gagawin pa. So, ayun. Ang hirap din talaga ng mga nangyayari dito, ng mga dinadanas ng mga Filipinos dito, no? Pero ganun talaga wala tayong magagawa. So, yun nga, sabi ko nga, sa amin din, ganun, ang haba ng panahon. Pag nakikita ko ng mga ganito, no, tapos sometimes may nakita ko, sabi niya, ako nga, 10 years, yung iba, 12 years, bago ko makasama yung pamilya ko, bago ko makuha, sabi niya.
As parang naisip ko sa sarili ko, parang, syempre, pag minsan, nagmamadali ba tayo, no? Kasi, gusto lang din ba natin yung security? Sino ba naman ang hindi gusto ng PR? Diba? Kaagad, kung may bibigay sa iyo ng mabilis, edi, mabuti. Pero sometimes, yun nga, parang, nagmamadali tayo na, yung ibang experience ng ibang worker dito ay mas mahaba pa kaysa dun sa ipinag-aantay natin. Like, yun nga sabi niya, 10 years siyang nag-antay, yung isa naman 12 years bago niya nakasama yung pamilya niya. Tapos parang pag-iisipin ko yung sa akin, ako nga kasama ko na yung pamilya ko dito. Tapos, kumbaga ay, ano naman kami, secured naman kami, supported naman kami ng government. So, parang, who am I, di ba, para magreklamo pa sa tagal ng pinaghahantay. Yun. Pero, yun nga, ganun pa man, syempre nag-a-aspire pa rin tayo kasi nga, may mga plans tayo, na gustong gawin, na magagawa natin ito once na ma-PR tayo, which is isa nga dyan, yung pag-aaral. So, ayan. So, isa pa palang ating ano dito is yung mga requirements doon sa renewal ng student visa ng mga bata. Kasi, kami po ay nag-renew na. Tapos, ito yung mga requirements nila, So, ayan. Ang unang-una ay, of course, yung, yung form. Na Form 5, 5713. Ito yung use of a family member representative for online application. Mom, look at that worm. Oh, that's a worm. Ayan. Pasensya na po kayo kasi wala akong mataguan talaga ngayon. Kayo na lang din ang pipirma dito sa form na to. Kasi dito naman, ang mga bata na hindi pa 18 ay ang pumipirma ay yung magulang. Lalo na ako kasi yung naka primary applicant dito. So, ako ang pipirma dito sa kanilang mga sa form na ito, Naka-indicate lang dyan kung ano yung mga names nila, tas birthdays, relationship to the family member representative. Tas ako na yan. Ayun. And then, ano pa ang ating... So, we have letter of support to extend study permit. Nakalagay lang dito, Dear Officer, we are writing to request your assistance on the application of our children named below to change conditions, extend or stay, remain in Canada as students while we are working in Canada. Then, naka-indicate yung mga name ng children, tas primary, nasa primary school kasi sila. So, yung panganay ko and pangalawa is grade 8 and grade 6. Tapos yung pangatlo ko naman ay grade 3. During our children's study period, they will stay with us and commit to provide their needs from school and related fees, food, clothing, shelter, transportation, medical expenses, and any unforeseen expenses that our children may incur while studying in Canada. We have enclosed our passport, birth certificates of children, copies of work permits, confirmation of employment, bank statement, and other financial documents to support our children's application. So, basically, ganito lang naman yung, napakasimple lang naman, di ba? Hindi mo kailangan maggawa ng napakahabang, basta kailangan dito, straight to the point ka kung ano yung gusto mo doon sa iyong application. So, again, yun yung mga kinakailangan na dokumentong isasubmit mo. So, ito lahat ay in-scan namin kanina. Punta kami doon kila ate, Tapos, ayun. Okay, so ito naman po yung certificate of attendance ng aking anak. So, this is for Hannah. Tapos, ganito lang, very simple lang yan. Nakalagay doon sa taas yung pangalan ng school niya, Clear Spring Middle School. Tapos, yung principal, vice principal nila, yung date, and then, yung ito, according to records, Hannah resides at yung aming apartment with her mother and has been enrolled in attending Clear Spring Middle School for her grade 8 year. Her registration in the Hanover School Division are as follows. So, ganyan lang. Simple lang, And then, next one is yung okay, so ito po naman yung bank account. Ito yung sa akin lang to, and then yung sa husband ko almost same din kami, Yep.
yan, medyo talagang pinag-iipunan din namin, tsaka hahandaan din namin in case na halimbawa mapauwi kami, at least meron na kaming pamasahe, yung ganyan. No? Sabi ko nga, kailangan prepared tayo. Hindi tayo kailangan matakot, pero kailangan ay preparado tayo. Kasi ano namang mangyayari kung di kami mapauwi? We are left with money na pangbayad namin sa mga utang, saka sa pwede naming ipang down sa bahay, di ba? O pinakamaganda nga yung makaipon kami ng malaki para malaki na yung maipang down namin sa bahay. If not naman, kung kami talagang uuwi, at least meron kaming ipon pa rin, no, na magagamit sa pagsisimula sa Pilipinas. So, yun, very important yan. Kasi, yun, wag tayo ma-excite masyado pag once na nandito tayo. Wag tayo ma-excite na, bili ng ganyan, bili ng ganon. Kami, binawasan na namin yung pagbili namin kasi in case nga na umuwi kami, hindi na namin poproblemahin yung mga gamit-gamit namin dito, no? Kasi ang dami dyan na i-dispose mo pa. Di ba? Ang hirap din ng ganon. Tapos, kapag ano pa yung ginagawa namin? Siyempre, nagtitipid kami. Actually, nung Saturday, nung nagpa-eye test yung mga bata, punta kami sa Winnipeg. Parang yun lang yung first time na kumain kami sa labas na kaming family, yun nga. Ibig ko sabihin, kahit na medyo matagal na kami dito, taon na rin, ay hindi pa rin kami ganun hindi kami nag-i-splurge, no, sa mga bagay na hindi naman kailangan ma-experience. Alam mo yun? Kasi ang laki din ng kung lagi kayong kumakain sa labas. Diba? So, siya pa yun na iipunin nyo sana. So, yun lang yung first time na namin, na pagkain namin sa labas, no? So, pag nakikita mo, medyo malaki-laki naman yung laman ng bank account mo, diba? Kahit paano nakakatuwa na may ganyan naman. So, ayan. Ba't ba kailangan ng fund? Yung mismong amount ng fund na required, hindi naman siya binabanggit talaga, no? Basta ang alam ko, ang importante lang may trabaho yung parent, alinman sa parent meron. So, kailangan nyo din ng employment certificate from the company at saka doon sa company or sa employer ninyo. So, ayan. And then, enough na yon kasi makikita naman nila doon na meron ka namang sinusweldo, kaya mo namang i-sustain yung mga bata. And much better kung meron kayong ipon na mapapakita, no, sa bank ninyo. Ayan. So, yun, importante yan. Okay. Ano pa ba ang mga like proof of funds na kailangan? Like for example, kung meron kayong educational plan, gano'n, pwede nyo rin sigurong ipakita yung mga ganyan. Okay. And then, what else? So, ayun lamang ang maikling natin. Tapos, magkano ba ang kanyang fee? Ano lang siya, 150 per bata. So, 450 yun sa amin. Tapos, tama ba? Kaya lang, medyo malaki yung sa consultant, no? Pero, ayos lang naman yan. Kasi talagang ganun, kasama yan sa pinag-iipunan namin. Ayun. So, yun mga different na, pwede naman kayo mag-DIY. So, sana naka-help po itong video na to sa, kung sino man mga mag-re-renew ng student permit ng mga bata. Ayan. So, bukas ay may announcement. Ayan. Kaya, antay-antay po tayo ng mga announcement coming from the government na mga changes, no? Sana banggitin na din doon kung paano yung mga plans nila para maano yung mga backlogs at saka ma-address din itong mga workers na nangangambang mapauwi dahil dito sa I hope and I pray na magawan pa rin ng paraan na itong mga ito kahit paano makapag-stay pa rin kasi may existing work naman sila, no? Sayang naman kung uuwi na tong mga to. So, mas dapat sigurong hanapin yung mga nawawala sa system, na maaring nag-under the table, di ba? Na nakikita natin yan, ang dami ng mga estudyante na ganyan, tas mga no-show, mga yun. So, mas dapat siguro unahin yung mga yon. Pero, sabi ko nga,
Ganun talaga, pagtiyagaan natin kung ano yung mga changes dito since tayo ay nakikipamuhay lamang naman sa kanilang gobyerno, sa kanilang sistema. We need to adjust, we need to adapt. So, I hope everybody's doing great at yung mga kababayan natin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kung hindi man, kung talagang mapapauwi tayo, ay ganun talaga. I think something is kumbaga mas may better in store for us, baka mas mapapaayos ang buhay natin sa Pilipinas o kaya baka pinapauwi kasi gusto ni Lord na may mga dapat pa tayong gawin sa buhay natin. Basta I believe kung ano man ang will ni God, kung ano may mangyari is tayo dyan, yung bang the best yun para sa atin, no? So, thank you again for watching and God bless us always. Bye-bye.